So, Game 5 ng PBA All-Filipino Cup Finals between Meralco and San Miguel. So, nanalo yung Meralco. Okay? Ang adjustment ng Meralco, binilisan nila yung laro, yung pace. No? Yung pace ng laro, pinabilis nila. At saka yung kanilang mga small forwards and guards are not settling for 3-point shots. Saan ka nakakita na ang lahat ng puntos ni Alain Maligsi hindi puro 3-point shot, puro atake sa basket. So, ibig sabihin, nilalagay niya ng pressure yung depensa ng San Miguel. At dahil ang San Miguel in-start si Mo at saka si Junmar ng sabay, so ang tendency is, napakalaki ng San Miguel. Crowded yung space nila. At, ang disadvantage nun, although makokontrol nila yung rebounds, mabagal naman sila. At kapag hindi pumasok yung kanilang mga 3-point shots, kagaya ng nangyari ngayon, minamala sila sa 3 points, long shot, long rebound. So, automatic nakukuha yung rebound ng mga mababilis na player ng Meralco. At kadalasan, pass break yun. Including yung kanilang big man na si Rock and Roll, si Raymond Almasan, is nakakatakbo. Dahil si Junmar ay naiiwan, si Raymond Almasan is nauunahan siya. At dahil si Junmar ay mabagal, ang tendency nakukuhanan siya ng bola ni Almasan. Nakakapunto si Almasan ng madali kasi mabilis yung laro pabor sa Meralco. Nawala yung deliberate pace ng San Miguel this game. Nawala yung kanilang ball movement dahil si Junmar nagiging liability sa depensa. Kumbaga, pinagod nila si Junmar ng katatakbo. Dahil si Junmar napapagod na, ganun yun. Buwibilis yung laro. Kasi si Junmar napapagod na, hindi na makahabol. At saka Junmar is being attacked on a pick and roll or dun sa ball screen offense ng Meralco. Naiiwanan siya ng mga kagaya nila Chris Banchero, Chris Newsam, si Maligsi. Naiiwan siya. At kapag nagminti sila, weak side rebounding, nandun si Almasan. Raymond Almasan is pumuntos. No, si Quinto pumuntos. Si Maligsi pumuntos, nagkaroon pa nga ng dalawa lang ang 3-point shots ni Alain Maligsi. So ano ang nakikita natin dyan? Kung sino ang bumabantay kay Alain Maligsi, yun ang dapat magtrabaho ng double time next game. Kasi nabantayan nila si Newsam Newsam was only limited to 20 points. Pero kita mo naman yung tumulong kay Newsam. 4-5 player. So, mahirap talunin yung ganun. And, low scoring ball game. Hindi siya umabot ng 100. Yung San Miguel was only limited to 80 plus points. So, ibig sabihin, yung depensa ng Meralco, yung points against, yung stat na point against, which indicates good defense, yun ang mataas sa Meralco. Kaya sila nanalo. Kasi pag pinag-usapan naman yung assist to turnover ratio, yung ball movement, assist is part of offense. So pag sinabi mong assist to turnover ratio, yung ilan ang assist mo, ilan ang turnover mo sa bawat assist mo. So sa bawat assist, meron kang turnover na katapat. Kung meron kang 4 na turnover, 4 na assist, ilan doon ang turnover mo. So pag mataas yung assist to turnover ratio, San Miguel ka. Kasi offensive oriented. Tingnan nyo, pag mataas ang assist to turnover ratio o mataas yung assist, offense yun. 100 plus points. San Miguel ang mananalo. Pero pag low scoring, Meralco. I think San Miguel should make an adjustment na hindi lang hindi lang yung ball swing na pupunta ka kay Junmar,
Then, pag nag-double team, magro-rotate kayo. Then, yung open shooter, hindi. Junmar should be on the move. No? I-post up nyo yun na yun. Yung high-low play between Junmar and Mo. Si Junmar o si Mo. Okay na yung lineup nyo, no? Magkasabay si Mo at saka si Junmar. Kaso, may kita point na masyadong deliberate yung game. I think Chris Ross should set the tone na yung pace ng game mabagal. Para putting Meralco into early fouls, malaking tulong sa kanila yun. So, sana yun ang mangyari next game. So, yun lang po.